Panginoon at siyang mag-aanin sa atin. Ngayon po, tawagin natin ang Pastor Rick Batili para po sa pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Boy, nagpapasalamat sa Panginoon at nakabalik. Nandito kami ng Monday. Akala ko niya ako nakabalik. Salamat pa sa tayo sa pag-ibig. Niyaya niya ako hanggang sa sinabi niya ako ang magsasalita sa ngayon. Kami po ay nakikiramay mula sa aming pamilya. Si baby po ay aking second cousin. Pinsan ng mother ko, ang kanyang tatay, dito siya po Romel. At salamat kami sa Panginoon na nandiyan ang biyaya ng Panginoon sa bawat isa at kami po ay nakikiramay sa kanila. Sa pagkakataon ito ay kuminsan, dami ko na narinig. Pag isang tao ay namatay, ang daming negative ang sinasabi, diba? Ay kawawa naman siya. Diba? Hindi. Kasi siya ay wala na siya. namatay. Parang na-negative, na parang nakakalungkot, nakakaawa sa isang Kristiyano o isang tao ang mamamatay physical. Ngunit sa umaga pong ito, tatlong babanggitin ko na mas higit, na mas maganda ang kanyang kalalagayan, magandang kalalagayan ng baby kaysa sa atin sa ngayon. No? So, alam naman natin yung talata sa Hebrew. 9:27, di po ba? Itinakda sa isang tao ang mamatay na minsan. Ngunit pagkatapos ito ay ang kamatayan. Yung una, sabi niya, itinakda sa isang tao ang mamamatay. First, physical. Kung hindi ka pa nakakilala sa Panginoon, ay haharap ka sa pangalawa. Pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Sino ang nagtatakda ng kamatayan, lalong-lalo na sa isang mananampalataya? Of course, alam naman natin ay ang Panginoon. Di po ba? Regardless ng anumang klase ng kamatayan ng isang tao, mamatay man sa aksidente, mamatay man sa sakit, mamatay man sa pangungot or what, lahat yan ay appointment. Itinakda ng Panginoon. Sa pangangaral ng Panginoon, may isang nagsabi na farmer, sabi niya, ang dami kong ani sa araw na ito o sa panahong ito, panahon ng tag-ani. Sabi niya, ang gagawin ko sa dami kong naani ay papalitan ko, iibain ko ang mga Strike bag. maliliit, ang malalaki.